top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinan mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo palatuntunan ng Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan.
Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pag-uusapan. At tayo po'y sabayang napapanood sa ating pong FB Live alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. Samantala sa gawing kanan ng ating pong FB Live, meron tayong chat room. Maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na nais po ninyong mabasa sa ating palatuntunan. At dito po naman sa ating impilan, meron po tayong numero para sa inyong mga reaksyon. Maaari kayo tumawag at mag-text sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang unang option daw ni Vice President Robredo ay ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero yung pong pagsuporta lamang sa ibang kandidato ay hindi niya ho yun pinag-iisipan. Yun po yan sa spokesman ng Vice Presidente Leni Robredo. Ito hong nagkaroon ng kaguluhan sa mga vaccination center na itinalaga. Kagabi, binalita natin yan mga kaibigan, at ngayon ang daming video na kumalat kung saan-saan pala yan sa Metro Manila. Pangunahin na sa lungsod ng Maynila at Las Piñas, maging sa ibang mga lugar na hindi lamang siguro nakunan ng video. Pero grabe mga kaibigan, mega spreader po ito. Dalawang bagay lang naman yan makahawa at ikaw ang mahawa. Ngayon, alam ba ninyo kung saan sinisisi yan? Fake news daw. Meron daw nagkalat ng fake news na kung hindi mababakunahan, walang ayuda. Lintik po no? Pag wala ng lusot, ang may kasalanan lagi, taong bayan. O kaya fake news. Fake news kayo yung gumagawa ng fake news dyan sa palasyo, di ba? Yan ho mga pangunahing issue na ating pag-uusapan ngayong gabi. At alam ba ninyo, ilang oras mula ngayon? Kulang sa 2 oras. Abay, birthday na ho. Birthday ni Senador Antonio Sani Trillanes IV. August 6. Mamaya babatiin natin kayo, yung mga gustong bumati, pwede na kayong bumati, mga nanonood. Pwede na kayong magpadala ng inyong birthday greetings. Kasabay pala niya yung isang anak ko, yung bunso kong anak, at saka yung aking pangalawang apo. Bueno, mga kaibigan, pag-usapan natin itong balita na si President o Vice President Leni Robredo, ang kanyang pinagtutuunan ng pansin kung sa politika ito, hindi naman pa siya nakikialam diyan di ba? Hindi pa siya nakikisawsaw diyan sa mga takbo-takbo na yan, pero pinag-iisipan niya pa hanggang ngayon yung kanyang pagtakbo, at habang pinag-iisipan niya ito, tuloy lamang yung kanyang ginagawang aktibidad na sa lahat ng mga politiko, mga kaibigan, si Vice President Leni Robredo lang ang makikita ninyo na talagang umiikot siya mismo
at siya lang ang merong programa na epektibo. Alin? Yung mga bakuna na yan yung nagkagulo, mga kaibigan. Kung ito ho nakipagtulungan lang ang Office of the President sa tanggapan ni Vice President Leni Robredo, pati na itong mga hindoropot na LGU. Di ba, reklamo ni Vice President Leni Robredo ay hindi nakikipagkaisa. Ayaw makipagkaisa sa programa niya. Yung mga LGU na hindi niya raw masisisi kasi natatakot. O inuutusan siguro, di ba? Inuutusan yan binibigyan ng kwarta yan pag hindi sila sumunod, wala silang pera at saka kakasuhan pa sila, di ba? Yan ang trabaho nitong administrasyong ito, kundi panggigipit, pananakot, walang ginawa ito, kundi puro ganyan. At eto nga tayo'y mag-i-ECQ pero simula mamaya yan, alas 12 ng hating gabi. May ECQ pero wala man silang ginagawa. Nakita ninyo yung mga vaccination center? Bakit nagkagulo yan? Mamaya pag-usapan natin yan. Unahin lang natin itong balita na yung pagsuporta raw sa ibang kandidato para sa 2022 presidential elections, hindi daw yan kinukonsidera bilang first option o pangunahing opsyon ni Vice President Leni Robredo sapagkat siya ay nananatiling nakatuon dun sa pagtakbo kung sakasakali na presidente ng Pilipinas. Yan ho'y ayon sa kanyang spokesperson na si Barry Gutierrez. Pagkatapos na itong si Senador Lacson, di ba? Kasi kaninang umaga nasa pahayagan o nasa online ng mga pahayagan. Lakas ni Lacson sa media, no? At saka sa internet, sa social media, daming pondo. Sipin mo, hindi libre yan, yan social media, advertisement yan Kamukha lang siya nito, itong mga kasamahan niyang kunyari, kalaban nila. Di ba? Di ba nakipag-usap sila kay Vice President Leni Robredo? Ito nga itong statement na ito ay sinabi ng spokesperson ng tanggapan ni Vice President Leni Robredo pagkatapos na isa publiko ni Senador Pampilo Ping Lacson yung pong tumanggi raw si Vice President Leni Robredo sa isa raw sure unification formula. Madalit sabi, nakipagkita sila, ibig sabihin nito, kay Vice President Leni Robredo para himukin si Vice President Leni Robredo na sumang-ayon doon sa sigurado raw yun sure. Meron pang sure yung unification formula. Para sa kanila sure yun, mga kaibigan. Wala naman sure dito sa mundo di ba? Paano tayo maniniwala dyan? Unang-una, hindi rin siya naging sure na mananalo siya nung tumakbo sila ni magkalaban pa sila ni APJ, di ba? Siya nun, hinimok din siya, unification Di ba? 2 beses yun mga baka akala ninyo. 2 beses si Lacson tsaka si APJ, kinausap sila ng isang grupo na makapagbibigay ng milyon-milyong boto sa kanila para kumbinsihin nila ang isa't isa na isa sa kanila ang
magpapaubaya na maging presidential candidate at yung isa ay tatakbong vice president para sila ay parehong suportahan. Di ba? Hindi ho sila nagkasundo. May nagsasabi, si Lacson ang ayaw. Eh siyempre, artista lang si yun ang tingin nila eh. Tsaka si APJ naman, wala namang karanasan sa politika yan eh. Di ba? Ang purpose lang yan eh, walang malinaw na programa yan eh, si APJ, di ba? Pero napakalakas ng dating niya sa tao kasi mahal siya ng tao bilang artista, di ba? Kasi lahat ng pelikula ni APJ eh, puro yung kwento, mga kwento na malapit sa puso ng publiko, di ba? Kaya doon sa Mindanao, pagka daw si APJ namatay sa pelikula, di ba, nung araw ang sinihan may tilon yan di ba? Makikita mo yung malaking puti, tilon yun sa Mindanao daw, binabaril yun butas-butas yun pagka yung pelikula, APJ ang bida, namatay, naku po, mga kaibigan, babarilin ng mga yung tilon. Butas-butas, makikita ninyo. Pag namatay si APJ sa pelikula, yun ang kasabihan, mga kaibigan. Anyway, ituloy natin ito. Sure, tandaan nyo yun tumanggi daw. Itong sinasabi ni Lacson, in-announce niya kanina na nabasa ko. Hindi natin alam kung kahapon yun, at kanina lumabas pero bukas pa lalabas, di ba? Kanina niya sinabi, bukas lalabas. Di ko alam. Basta nabasa natin sa sa site ng mga periodiko sa internet. Ngayon, ang sabi niya, tumanggian niya si Vice President Leni Robredo doon sa alok nila na formula. Yun daw formulang alok nila ay sure unification. Siguradong mapagkakaisa ang lahat. Kasi kinausap na nila si Binay. Sino ba si Binay? Sino ba sila? Sino ba silang kumakausap, di ba? Ngayon, ang sabi pa ni Lacson, si Robredo anya, definitely, sigurado, ay bukas pa sa pagtakbo bilang presidente sa 2022. Una raw, mga kaibigan, sabi nitong tagapagsalita ni Vice President Robredo, VP Leni is definitely open to running for president. Bukas, si Vice President Leni Robredo sa pagtakbong Pangulo. She has made this clear. Ito ay ilang ulit na niyang sinabi. At sabi ay despite claims from some quarters to the contrary, kasi may nagsasabi, di ba yung pangahas na yung adik yata yun, hindi ko alam yung si Andaya ba yun? Yung mayabang, di ba? Hindi ko alam kung adik yun pero parang muka, di ba? Ang sabi despite claims from some quarters to the contrary, yung Andaya na yun na nagsabing si Vice President Robredo anya ay naglipat ng kanyang registration kasi tatakbong gobernador. Mga kaibigan. Isipin mo, ang pinakikialaman nila, hindi naman siya kaalyado ni Vice President Robredo Iba ang political leaning niya di ba? Ang kakampi niya sina Gloria at saka tong administrasyong ito. Katunayan, Sara siya, di ba? Para masara na lahat, di ba? Ngayon, ang sabi her determination on this remains firm. Matatag niya.
ang determinasyon ni Vice President Robredo sa kanyang bukas na pagtakbo bilang Pangulo. Yan ang sabi nung kanyang spokesman. Pangalawa niya, supporting anyone else for president is not yet being considered. Madalit sabi, ang sabi nito, pangalawa niya, yung pagsuporta sa kanino mang tatakbong presidente, hindi pa yan kinukonsidera. The first option is still very clearly for VP Leni to run. Ibig sabihin, walang ibang rito, mga kwan dito, yung suportahan mo na lang ako. At ako'y tatakbong presidente, ako na lang ang suportahan mo. Baliktad eh. Sila nangangailangan ng suporta, di ba, mga kaibigan? Si VP Leni hindi nangangailangan ng suporta ng trapo, di ba? Kasi ang sa kanya, ako'y nagsasalita dahil sa track record na nakikita natin sa pagkatao doon sa kanyang uri ng politika nitong si VP Leni Robredo, kasi sincere siya, di ba, na tao. Siya hindi marunong ng maruming politika, di ba? Yung mga taktikang pusit, mga squid tactic, mga kaibigan, di ba? Hindi siya dyan straight yung kanya Ngayon, ang ibig sabihin nito, lumilitaw, kaya sinasabi ito nung tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo na wala yan sa option ni ni Vice President Leni Robredo, yung sumuporta. Ibig sabihin, yung sadya ng pakikipag-usap ni Lacson at saka ni Tito Switik, mga kaibigan, na nagpapanggap na hindi niya kami pro-administration. Yan ang salita nila sa TV, di ba? Hindi niya kami pro-opposition. Kumbaga, ano kayo, talangka? Na hindi mo talangka na walang tapis? Hindi mo malaman kung babae o lalaki? Yun. Anong klaseng paninindigang kami, pro-Pilipino? Utot nyo, pro-Pilipino. Balita ngayon yung ginagamit na pondo galing sa inchik kaya malakas Ito, tandaan nyo, lahat ng sinasabi natin, mangyayari ito. Ultimo yun sa eleksyon. Na dapat handa ang mga tao. Magdidesisyon na rin lang kayong bumoto, yun. Yung magpapabakuna, lumusob silang lahat doon. Isipin mo, buhay mo yung nakataya doon. Di ba? Talagang gusto nila, mabakunahan sila. Sana ganyan din ang attitude ng mga Pilipino, ng lahat, pagdating sa eleksyon. Sapagkat itong eleksyon na ito ay very crucial. Wala ho tayong makikita na ibang kandidato. Maliban kay Vice President Leni Robredo na hindi man luloko. Lahat yan may track record na ng panluloko. Yan ang totoo, mga kaibigan. So dapat nakahanda na kayo. Kasi lahat gagawin nila. Yung pagtakbo ng ibang presidentiable, yan, taktika nila. Ngayon, tatakbo raw presidente nila si Panggago, di ba? At saka si Digongyo. Siyang vice president. Sipin mo, magkakaroon tayo ng presidenteng tatakbo. Anak ka ng mga kaibigan. Bongo, presidente. Hindi naman sa... Bakit? Anong credential nito?
Mga kaibigan. Nag-aaral sa Lasal. Ha? Nag-aaral sa Lasal? Hindi credential yun. Ang kailangan ngayon na presidente, hindi man luloko. Higit sa lahat, hindi kayo bebenta sa inchik. Ito mga ito, nakasanla na sa inchik lahat ito, ang kaluluwa ng mga ito, mga kaibigan. Hindi raw pro-Pilipino raw sila. Abay, nasang kayo? Ha? Nasang kayo nung ang mga mamamayan ay nagagalit laban sa kawalan ng aksyon ng ating pamahalaan? Ha? Lalo na Armed Forces of the Philippines na nasa ilalim ng presidente na walang ginagawa sa panlulupig, sa pangangamkam ng China sa ating mga teritoryo. Yan ba ang pro-Pilipino? Abay, mas karapat-dapat na senador sa inyo yung mga talagang lumaban at lumalaban hanggang ngayon. Di ba? Oh, laban sa China. Kayo, yan ba ang pro-Pilipino? Hindi kayo pro-Pilipino. Nag-uumpisa pa lang, manloloko na kayo Pro-China kayo. Di ba ito, natandaan ninyo? Ano ba yung issue na nag-imbestiga Senado? Etong matalinong si Soto na laging sabit, laging nabubuko, nangongopya, plagiarism, di ba? Nangongopya ng mga sinabi ng mga dakilang tao, palalabasin siya yun, Di ba nag-imbestiga yan dyan? Hindi ko malaman kung anong investigasyon ito yung natawa si si Teddy Boy Finger. Ito si Teddy Boy, naririnig niyo pa ba? Na nakikipag lokohan? Hindi na, di ba? Meron ng panuya mangyayari. Tandaan ninyo yan. Ito mga ito ay pahiwatig na ang tadhana makikialam. Pero nasa atin pa rin mga Pilipino ang kapangyarihan para hindi magtagumpay ang panloloko. Nasa atin pa rin yan. Tingnan mo, napapahiya na yung mga survey. Di ba, basa na papel ng Pulse Asia, ng SWS. Lumutang itong Okta Research. Ano sabi ko sa inyo? Lahat ng survey, huwag nyo paniwalaan. Meron pa isa, yung Publicus. Ayan, yung Okta Research, hindi pala 15 million lang ang nakuha niyan. Sa pera, sa pondo ng bayanihan, na dapat itulong sa mga mamamayan. Sa kanila napunta Bakit hindi nila palalabasing nangunguna si Duterte? Hindi na sila nahihiya kasi hindi ho tumutugma sa sentido komon at saka sa realidad. Yung realidad, yun ang sentido komon, mga kaibigan. Pwede mo bang sabihin sa panahong ito na merong pandemya, nagsara ang maraming negosyo, umunlad ang Pilipinas? Mabuti ang ekonomiya? Pwede mo ba sabihin yun? Sira ulo magsasabi niyan. Kahit sinong ekonomista pa, baka sampalin ko pa mukha niyan. Yung ekonomistang magsasabing, gumanda ekonomiya natin sa panahon ng pandemya. Bakit malakas ang loob nating sabihin yun? Kahit kayo, pwede nyo sabihin yun. Na sampalin mo pagmumukha niyan. Si Digong nyo nga nung una, di ba? Pagka kinikilan daw yung mga OFW, sampalin yung mga taga-custom. Di ba? Natatandaan nyo ba yon? Ngayon, bakit malakas ang loob? At pwede nyo rin sabihin yun.
Kasi yung magsasalita nun, walang kahihiyan tao. Di ba? Bakit ho natin nasabing walang kahihiyan? Paano mo sasabing umuunlad ang ekonomiya sa panahon ng pandemya? Nabagsak ang mga negosyo. Marami ang walang hanap buhay. Di sira ulo nun. Ganun yung Okta Research tsaka yung mga survey na yan. Papanong nakatulad yan ng mga survey, yung halimbawa, isang ekonomista magsasabi, bay, tumaas tayo ng ganitong percentage na gross domestic product. Paano tataas yung GDP natin eh? Ang tao walang pambili. Kayo na nga. Hindi ba? Ano yon? Labag sa sentido komon. Labag sa common sense yun. Kahit hindi ka ekonomista, alam mong katarantaduhan ang sinasabi, kahit pa ekonomista magsabi ng gano'n na tumaas ang GDP natin. Alam niyo ba yung GDP? Gross Domestic Product. Yan eh, kwan yan eh. Yan yung pinaka-sales ng mga produkto. Maraming nabentang produkto. Yan. Di ba? Maraming naibentang produkto dito sa atin. Yung domestic na produce ng bansa natin. Mga negosyo dito sa bansa natin. Maraming nabili. Paano bibili ng marami? Paano tataas yun? Gayong pabagsak ng pabagsak ang buhay, ang pamumuhay dito sa Pilipinas at pati sa buong mundo. Kaya labag sa sentido komon. Ngayon, sasabihin mo, malakas si Duterte, si Sara, si Lacson, magkakasabwat yan eh. Magkakasama yan eh. Iisang pisayan eh. Hindi mo ba, mga kaibigan? Pwede mo bang sabing malakas yan? Bakit hindi sila malakas? Tatanong sa atin. Saan kukuha ng boto yan? Isipin mo, pinahirapan ninyo tao. Dito ba sa administrasyong ito may panahon na hindi tumaas ang bilihin? Sige nga. Nagtaasan ng mga bilihin eh. Ano ibig mo sabihin? Nagtaasan ng bilihin, walang pambili na ang tao, hindi na niya maabot eh. Tuwan-tuwa pa siya. Sentido komon ba yun? Mga kaibigan, di ba labag sa sentido komon yun? Mga kaibigan, saan ka kukuha ng boto? Hindi ba? Yung niloko ninyo mga OFW na ang mga kamag-anak pwedeng bumoto sa inyo. Di ba? Niloko mo yan eh. Sabi ninyo, 2 taon. Uwi na kayo dito, marami ng trabaho. Tapos sa nagtrabaho, kasi meron daw build. Kaya dadami trabaho. Pagpalagay na natin, build. Kung totoo yun, na nagkaroon ng build, mga kaibigan, ibig mo sabihin, lahat ng uuwing OFW papasok sa construction. Kasi build, construction yan eh. Hindi ba? Ano pa? Mga kaibigan, ang totoo, yung build na sinasabi nila, kakapiranggot na nga yung tulay na pinagyayabang nilang pinagawa ng China dyan sa na nagdudugtong sa JP Rizal, Pagtawid, Mandaluyong, mga kaibigan. Kakapraso yun eh. Yung tulay na yun. Hindi ba ang mga ultimong mga construction worker na nagtrabaho doon, puro incheck? Hindi tayo nabigyan ng trabaho. Ang maraming mamamayang Pilipino nangangailangan ng trabaho, hindi nila nabigyan eh.
Tapos pauwiin mo rito yung OFW. Di niloloko kayo. Hanggang ngayon, nandyan pa nga kayo eh. Di ba? Hanggang ngayon nga, yung mga OFW eh. Nandun pa rin, pumupunta pa rin sa abroad eh. Wala naman yung sinasabi nilang trabaho eh. Lalo na dumating ang pandemya, di lalo silang nawalan ng kakayahan. Doon sa walang pandemya, walang kakayahan eh. Nakita natin eh. Lahat ng nasa gobyerno, walang kakayahan eh. Ito, bigyan ko kayo example. Ito si Ilyasar. Kahapon, in-announce niya na yun daw authorized person o persons outside residence, yan yung mga pwedeng lumabas. Di ba? Yung pinapayagang pumasok sa trabaho. Eh, kasama na dyan yung mga frontliners, di ba? Apor yun eh. Kasama na rin dyan ang mga public officials. Pero ano sabi kahapon ni Ilyasar? Natawa nga ako habang pinanonood ko sa TV. Ano ba ito? Mga gunggong talaga ito, no? Basta may masabi lang. Ano sabi? Anya, bawal yung susunduin. Yung hatid sundo sa APOR. Yung authorized persons outside residences. Bawal daw hatid at sundo. Baka ang gusto niya, sundot, hatid. Susundutin, susunduin, tsaka hatid. Hindi. Bawal daw yun. Vice versa yun. Hatid sundo, sundot hatid. Kundi ba naman nuknukan ng ano ito? May masabi lang eh. Hindi ba kayo nahihiya niya na mapipintasan kayo? Di ba? Ba't ka naging chief PNP? Yung sinasabi mo, hindi mo iniisip. Bakit hindi pwede yun? Paano kung hindi marunong magmaneho yung may sasakyan? Di ba? Ano ba? Babae, apor. Di ba? Alam mo siyang kotse. Yung asawa niya, may motor. Di ba? Ibig sabihin, hindi niya pasusundo yung asawa. Hindi niyo papayagan, sunduin yung asawa at ihatid yung asawa. Di ba? Sa professional, dali natin. Doktor. Kung di marunong magmaneho yung doktor, pero may kotse siya. Kasi may driver siya. Ibig mo sabihin hindi pwede yun. Ihatid yung doktor at sunduin yung doktor. Ganun ba yun? Hindi inisip. Kaya ngayon, binago yung announcement. Ano sabi ngayon? Pwede na raw sunduin. Pero gagawa ka pa ng certification. Certification at saka ng business permit. Kung ikaw nagtatrabaho sa isang business na pinapayagang mag-operate sa ilalim ng ECQ, kailangan mo yung business permit. And kung yung driver, hindi naman siya empleyado nun, ang hihingi nun yung apor, yung kanyang amo, o yung ipagmamaneho niya. Simple lang mga kaibigan Halimbawa, apor ka, hindi ba? Sana ang kanilang pagpapatupad, ganito na lang. Yung apor, pwedeng sunduin yan at ihatid dyan. Kaya, ang pagpapaliwanag doon, apor plus 1. Ganun lang kasimple. Hindi ho ba? Ang daming kalokohan Kita ninyo, nilalamon yung sinasabi. Nagmumukha kayong aso. Sino ba yung kumakain ng isinuka? Di ba aso lang yun? May nakakapanghinayang ang perang nauubos sa gobyerno. Para tayo nagpapasweldo na pumayag tayo, magpasweldo tayo ng mga tanga. Alam nyo, yung mga tanga, kung labag sa batas ang maging tanga, dahil sa labag krimen yan, halimbawa, saan ka makakahuli niyan? Sa gobyerno, marami niyan. Matataas na opisyal pa. Ito pa isa,
isa't kalahati rin. Itong si Tugade ng Department of Transportation. Ha? Ano naman ang sabi kahapon? Diba ganyan boss niya, parang kumakahol eh. Papayagan yung mga kuwan eh. Yung mga public transportation. Wala akong ano dyan. Hindi ko ano yan. Okay sila, lalabas sila lahat. Kasi sabi ng IATF, bahala kami na magpatupad ng tuntunin para dyan sa mga public transportations. Di ba sabi? May utak ba yun? Kayo tatanungin ko. Kung may utak ko yung gano'ng kalaki kaya? Kasi laki ng dapya o utak ng dapya. Naku po, ang liit ng dapya, parang hanip yun eh. Di ba? Sinlaki ng hanip na tapos yung utak lang nun ang kasinlaki. Bawal nga lumabas eh. Apor nga lang ang pwede. Di ba? Ano yun? Papasada ng papasada itong mga public transport para umubos ng krudo tsaka ng gasolina. Wala naman sila isasakay. 50% lang daw. Kahit 50%, walang maisasakay yan. 50% ba ng commuters apor? Di walang utak. Magagalit pa yung mga yan. Di ba? Pag sinabi mo yung totoo, totoo namang walang utak eh. Mga kaibigan, nakakainis na eh. Di ba? Isipin mong bibiyahe ng bibiyahe, papayagan pala nila bumiyahe yung mga public transportation, mga kaibigan, mga jeep. Ano isasakay niyan? Sino isasakay niyan? Bawal nyo nga palabasin. Yung tao. Tinan mong ang laking kagaguhan, mga kaibigan. Simon, yung mga klaseng ganyan, nagiging kalihim ng kaya tayo bumagsak. Kaya ang bansa natin for the past 5 years, wala na lagapak eh. Plakda, mga kaibigan, ang pagbagsak. Wala na. Sabi ko nga sa inyo, si Vice President Leni Robredo lamang ang bukod tangi na makapagbabangon sa ekonomiya natin. Ganun pa man, sa aking tansya, tansya ko lang naman ito kasi hindi ako ekonomista, hindi ako public official, hindi ako yung technocrat, no, kung tawagin. Pero sa sentido komon, itong damage na ginawa ng administrasyong ito sa atin, ibinaon tayo nito sa utang, mga kaibigan. Tapos kasabay na pinabagsak ang mga negosyo. Ang naghaharing uri lang sa negosyo, si Dennis Uy, yung kasosyo ng China, na negosyanteng taga Davao. Yun lang kumpanya niya ang dumami, ang lumago. Maliban doon, wala. Patay lahat. Sinasadyang patayin lahat para mawalan siya ng kompetensya. Pati Malampaya, China eh. Ito'y yaman ng bansa ito eh. Yung pinagbubuhatan ng langis eh. Yung Malampaya, hanggang ngayon nga, hindi pa nakikinabang ang taong bayan dyan eh. Ang nakikinabang lang dyan, mga opisyal sa gobyerno, mga kaibigan. Isipin ninyo yan. Isipin nyo, pinagbili kay Dennis Uy. Ano yan? Puwersahan? Kanino galing ang pera? Hindi ba mga kasosyo nito in China? Siya yun eh. Siya yung connect ng China dito eh. Bawat project, ang kasosyo, kumpanya ng China. Manila Bay, mga ganyan. Di ba?
kumpanya ng China. Inuubos yung pera natin. Pagkatapos, BHS loan ang ipinupuhunan. Hindi nanggagaling sa China ang pera. Dito rin kukunin yung pera, mga kaibigan. At ang kinukunan, ang pagbabayari noon ay taong bayan. Pwede na nilang itakbo yun eh. Ang babalikatin natin, yung pagbabayad. Mga kaibigan, tandaan ninyo, pwede lang umayos ang bansa natin kapag si Vice President Leni Robredo ang naging presidente ng bansa. Sino pagtitiwalaan nyo dyan? Pag-aralan nyo yung track record nila. Dito lang sa panahon ni Digong nyo. Sino hindi na nakinabang kay Digong nyo dyan? Ha? Ako, kinalulungkot ko. Si Isko Moreno. Naku po. Mga kaibigan, di ako naniniwala dyan eh. Pasensyahan ho tayo. Hindi ako naniniwala. Maging ewan ko lang itong si Vico Soto. Kung lubos na mapagkakatiwalaan ito. Dito masusubok sa eleksyong ito. Si Vico Soto. Kasi nakilala natin siyang matuwid, di ba? Kasi religious yung nanay niya ni, di ba? Religyosa. Guro, napalaki siyang may takot sa itaas. Pero, kailangan pa rin nating pag-aralan eh. Dito masusubok ang tatag ang integrity ni Mayor Vico Soto sa eleksyon na ito. Kandidato yung tsuhin niya eh. Sayaw at sa gusto ninyo. Hindi naman matinong tao si Tito Soto eh. Ginawa tayong, niyan eh, tagapag-alaga. Tayo nag-alaga sa mga yan. Sipin nyo, yumaman sila ng yumaman. Dahil sa politika. Maka-Pilipino raw siya. Baka makapili. Hindi maka-Pilipino. Si Lacson, makapili, pwede. Pumupuna naman ako niya eh. Kaya lang, pumupuri din ako. Ano tawag mo sa, anti-terror law? Hindi ba ikaw ang author? Hindi ba yan hindi tugma sa sinasabi ninyo? Maging sa sarili ninyo binabaliktad ninyo. Hindi nagre-reconcile sa track record mo yung sinasabi nyo. Hindi tumutugma. Kung pro-Pilipino kayo, nanindigan na kayo. Sa umpisa pa lang. Hindi ba? Ba't kailangan mo makipagkamutan ng likod? Hindi lang naman kamutan ng likod ang ginawa nyo eh. Nagmalabanan pa kayo eh. Higop. Higop nga ginawa ninyo. Lahat ng masasamang ginawa nitong administrasyong ito, sinuportahan ninyo. Mga kaibigan, tandaan ninyo, sayang naman yung botong bibigay nyo pa sa kanila. Kahit konti. Huwag na natin silang bigyan ng pagkakataon. Tanong ko nga kailan kayo titigil? Yun ang tanong ninyo sa kanila. Kailan kayo titigil? Kayo magsasama-sama, Tito Soto, Ping Lacson, Jojo Binay, mga nanloloko mga kaibigan Isa ng face-to-face na panggagancho yan. Kaya maalala ninyo nung nakaraang eleksyon ano sabi nila? Change is coming. Naniniwala na ako. Kasi yung palang ron, change is coming, scam pala yun. Yan din ngayon. Ang pakay nila. Ma-scam na naman tayo sa eleksyon. Ang kailangan lang gawin ng mga tao ay gamitin
ang kanilang kapangyarihan. Wala man sila magagawa eh. May nagawa ba sila nung snap election? Dinaya na, di ba? Tapos na eh. Inakalaban nila na magpapatuloy pa sila, matitigil pa yung bababa pa sila sa pwesto. Hindi na nila inakala yun. Si Enrile naman, bakit sumusuporta yan kay Duterte? Maraming atraso eh. Maraming pinoproteksyon ng interes na pansarili. Ang politika ngayon, puro personal interest. Wala ka na, bihira na yung makikita mong kamukha ni Vice President Leni Robredo. Yan, sina Senator Trillanes. Bihira na yung ganyan. Wala na tayong maraming makikitang ganyan. Mga kaibigan. Itong mga taong ito, bayad na to. Kumbaga sa kuwan. Kumita na yan. Tayo na ako. Sabi ko nga hindi naman sila mananalo sa tutusin. Bakit nila kukumbinsihin si Vice President? Ang sabi nila, nag-offer kami, sure unification effort. Mga kaibigan, formula. Wala naman kayong option eh. Ang option lang ninyo, magparaya kayo. Yan. Hindi naman nyo gagawin yun eh. Wala naman Doy Laurel ngayon eh. Di ba? Yung sinasabi natin na si Doy Laurel, panahon ng snap election, ipinaubaya ang kanyang pansariling interes. Alang-alang sa unification. Yun ang unification. Bakit? Si Cory tatakbo walang bahid eh. Di ba? Si Cory ang gusto ng taong bayan. Kasi gustong ipagmalasakit ng taong bayan ang pamilya ni Ninoy dahil sa nangyari kay Ninoy. Hindi man nila nagantihan si Ninoy ng kabutihan para makabawi ang mamamayan. Si Cory ang gusto nilang tumakbo. At ang nagpatakbo kay Mrs. Aquino, si Don Chino Roses. Huwag kayo maniniwala sa kwentong kulangot ng iba. Si Don Chino Roses ang nag-initiate ng signature campaign para kumbinsihin si Mrs. Aquino na siya ang kumandidato. Kasi puro hindi mapagkakatiwalaan. Si Doy Laurel nun, deklaradong tatakbong presidente. Pero ano ginawa ni Doy Laurel? Alang-alang sa pagkakaisa. Sinurrender yung sarili. Ako na lang magba-vice president. Kanina, kinukwento natin yung kay PJ tsaka kay Lacson. Sana, isa sa kanila presidente. At kung pumayag si Lacson sana na vice president ni PJ, presidente rin siya, hindi magtatagal. Tsaka, ewan ko anong lakas ng loob meron si Soto na maging vice president ni Ping. Kakatakot yan. Maraming takot dyan eh. Maraming di sasamang maging vice president yan eh. Takot eh. Mga kaibigan. Weteng. Diba si Kim Wong? Ano ba unang naging issue kay Kim Wong nung imbestigahan ng Senado yan? Mga kaibigan, panahon ni Gloria. Hindi ba droga kaso? Tapos yung cellphone ni Senator Lacson nakaregister. Kasi noon nire-register pa yung cellphone. Sa pangalan ni Kim Wong ginagamit ni Senator Lacson na cellphone. Naimbestigahan sa droga yan, di ba? Tapos kayo, mga Pilipino, hindi ba yung Kim Wong ngayon, yan namihak ng pogo?
Edi, yun din. May basihan eh. Kinakaila nila ngayon na hindi raw sila kaalyado ni Digong nyo na magpapanggap lang. Kinakaila nila. Sino maniniwala? Hindi ho ba? Mga kaibigan. Hindi ka panipaniwala yun. Kinukumbinsin nila, sabi, I offered her a sure unification effort or formula to unite in the end. There was resistance. I won't discuss the details, pero yun ang nakikita ko. Tinan mo, nakipag-usap siya pagkatapos kinukwento niya. Kaya siguro napilitan yung Office of the Vice President na ilabas. Ibig sabihin, hindi gentleman ito. Ha? Mga kaibigan. Ngayon, siya na nagsasabi, hindi pumayag si Vice President Leni Robredo. Kahit ako si Robredo, ba't ako papayag? Siya yung pinakamalakas na kandidato. Wala yan, survey. Sila, kanila lang yun. Sabi lang nila yun. May bayad dyan eh. Tanin nyo, Octa Research, nakikinabang pala sa administrasyon. Yan ang sinasabi natin. Magsasurvey ba yan ng walang kita? Paano sila kikita? Pag may nagpa-survey. Kung sino yung nagpa-survey, yun ang malakas. Si Vice President Robredo, nung tumakbo siya, nakaraang eleksyon na Vice President, ang baba rin niya eh. Sino nanalo? Hindi ba siya ang nanalo? Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, magpapaalam lamang tayo sa mga nakikinig sa atin sa DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Napapakinggan tayo Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Pero huwag kayong alis, babalik po ang Rapid Fire hanggang alas 11:30 pagkatapos lamang ng ilang saglit. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ako po si Rosita DC, avid listener ng Lapid Fire. Since 2010, naghahanap lang po ako ng mapapakinggan sa gabi nang mapakinggan ko si Kaporsi. Simula noon, sinusundan ko na ang kanyang radio program kahit saan siya madestino. Ang Lapid Fire ang programang ang tama ay tama, ang mali ay mali. May common sense at makabayan. Congratulations, Lapid Fire ni Kaporsi, for the Silver Button YouTube Award. Keep it up and go for the diamond. God bless. Congrats, Lapid Fire, sa YouTube Award ng 100,000 subscriber. Ito ay hindi lang tagumpay ng Lapid Fire, kundi tagumpay ng lahat ng followers, subscriber ng Lapid Fire. Mabuhay ang Lapid Fire. Hi! Nais ko pong i-congratulate ang ating kaibigan si Mr. Percy Lapid sa kanilang natanggap na special award from YouTube, ang tinatawag na Silver Play Button Award. Ito pong karangalan na ito ay binibigay lamang sa mga tao, mga shows na nakakaabot po ang kanilang subscribers na more than 100,000. Ang dami, ano? 100,000 subscribers dapat.
para matanggap itong Silver Play Button Award. So again, paring Percy at sa staff mo, congratulations. Ha? Galing ng Lapid Fire talaga. Keep it going and may God bless and protect you always. Saludo ko sa inyo.